Minsan, hindi mo kailangan ng closure. Kailangan mo lang makita na masaya na rin siya. Noong gabing iyon, hawak ko ang kamay ng anak ko habang naghihintay kami ng order sa restaurant. Paglingon ko sa kabilang mesa, bigla akong natigilan. Siya, pareho pa rin ang ngingiti. Mas mature lang ang mukha. Mas tahimik ang mga mata. Katabi niya ay ang asawa niya at may batang lalaki na abalang nagkukulay sa menu. Napatingin siya sa akin. Nagkatinginan kami ng ilang segundo. Ngumiti siya. Ngumiti rin ako. Walang galit. Walang pagsisisi. Walang what if. Habang nakatingin ako sa kanya, naalala ko ang lahat. Kung paano nagsimula ang 10 taon naming kwento. Kung paano namin halos sirain ang isa't isa. At kung paano, sa huli, natutunan naming palayain ang nakaraan. Ito ang Secret Files Abroad. Mga kwentong nagbubukas ng mga lihim, pagkakamali at mga desisyong maaring mangyari sa sinuman. Case file number 004, ito ang 10 taon kitang minahal, pero hindi tayo ang nagkatuluyan. 17 taong gulang lang ako noon. First year college. Bagong uniforme. Bagong mga kaklase. At bagong mundo. Hindi ako iyong tipong palakaibigan. Mas gusto kong tahimik lang sa likod ng classroom. Habang hinihintay ang professor, may isang lalaki ang pumasok. Pawisan. Magulo ang buhok. Halatang nahuli sa klase. Sorry po, sir. Sabi niya, kahit wala pa namang professor. Nagtawanan ng buong klase. Pati ako. Napalingon siya sa direksyon ko at ngumiti. Hindi ko alam noon na ang simpleng ngiting iyon ang magbabago sa halos 10 taon ng buhay ko. Ang pangalan niya ay Ethan. Hindi siya varsity. Hindi rin honor student. Hindi rin gwapo sa paningin ng karamihan. Pero may kakaiba sa kanya. Magaan siyang kasama. Kapag nandyan siya, parang lagi kang tatawa. Lumipas ang ilang linggo. Nagkataon kaming magkapareha sa isang project. Doon nagsimula ang lahat. Hindi niya ako niligawan agad. Siguro iyon ang dahilan kung bakit nahulog ako. Hindi siya nagpanggap. Hindi rin siya nagyabang. Kapag sabay kaming umuuwi, kinukwento lang niya ang buhay niya. Hanggang isang gabi, habang kumakain kami ng fishbowl sa labas ng campus, bigla niyang sinabi, "May gusto akong sabihin sa'yo." Napatawa ako. Bakit parang kinakabahan ka? Huminga siya ng malalim. Tingin ko, hindi na kita kayang ituring na kaibigan lang. Tahimik ako. Hindi dahil hindi ko siya gusto, kundi dahil pareho kaming bata. Pareho kaming walang kasiguraduhan. Pwede ba kitang ligawan? Ngumiti ako. Hindi pa? Nalungkot siya. Pero bago pa siya tuluyang yumuko, idinugtong ko. Bigyan mo muna ako ng panahon para mag-isip. At hinintay niya. 3 buwan. Walang reklamo. Walang pressure. Hanggang sa isang araw, ako na mismo ang nagsabi, "Sige, pwede na." Hindi ko alam na siya rin ang magiging unang taong magpaparanas sa akin kung gaano kasakit ang magmahal. Lumipas ang mga taon. Kilala na kami ng buong campus dahil palagi talaga kami magkasama. Iisa ang naging set of friends namin. Kapag may school fair, magkasama. Kapag may intrams, magkasama. Kapag finals week, magkasama pa rin nagpupuyat sa library. Pinapangarap namin ng simpleng buhay. Makapagtapos, makahanap ng maayos na trabaho, magpakasal, magkaroon ng maliit na bahay at 2 anak. Lagi niya akong inaasar, 2 anak lang. Ayaw ko ng basketball team, ha? Tatawa ko. Ako rin. Simple lang ang mga pangarap namin. At akala ko,
Simple lang din ang magiging kwento namin. Habang tumatagal ang college life, lumalaki rin ang circle of friends namin, hindi lang mga kaklase, pati mga kakilala sa ibang section at ibang subject. Doon ko unang napansin si Denise. Hindi kami close, pero kilala ko siya sa mukha. Maliit lang ang campus namin, halos lahat magkakakilala. Minsan, nakakasabay namin silang kumain sa kantin kasama ang isa naming common friend. Alam kong magkaklase sila ni Ethan sa ilang subjects na hindi ko kinukuha. Wala namang kakaiba noon. Kaya nang sabihin ni Ethan na may group project sila kasama si Denise, hindi na ako nagtanong pa. Sa isip ko, normal lang iyon. Pinagkakatiwalaan ko ang boyfriend ko. Pero hindi ko alam na balang araw, ang pamilyar na mukhang iyon ang magiging dahilan ng pinakamabigat na pagsubok sa relasyon namin. Habang tumatagal, may mga pagkakataong napapansin kong parang may inililihim sa akin si Ethan. Kapag may magte-text, bigla niyang ibabaliktad ang cellphone. Kapag may tatawag, lumalayo siya bago sumagot. Noong una, hindi ko iyon pinansin. Dahil ang tiwala, madalas nagsisimula sa paniniwala, hindi sa ebidensya. Isang Sabado ng hapon, nag-review kami sa apartment niya. Lumabas siya sandali para bumili ng pagkain. Habang inaayos ko ang mga libro, may narinig akong nagba-vibrate sa ilalim ng unan. Napaisip ako kung ano yon. Hindi tumitigil ang vibrate kaya tinanggal ko ang unan. Nagulat ako sa nakita ko na may cellphone sa ilalim ng unan niya. Mas maliit. Mas luma. Hindi iyon ang cellphone na lagi niyang ginagamit. Paulit-ulit itong nagva-vibrate. Hindi ko sana gagalawin. Pero may lumabas na notification sa screen. One new message. Hindi ko napigilan ng sarili ko na buksan ang cellphone na yon. Parang iba talaga ang pakiramdam ko. Pagbukas ko ng message, "Miss na kita. Kailan ulit tayo magkikita?" Nanlamig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang mensahe o ang katotohanan. May iba palang babae sa buhay niya. Dahan-dahan kong ibinalik iyon sa ilalim ng unan. Eksakto namang pagbukas ng pinto, dumating si Ethan. May hawak siyang 2 soft drinks at paborito kong siomai. Ngumiti siya. "Favorite mo, di ba?" Hindi ako makangiti. Ang nasabi ko na lang, "CR lang ako ha." Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, pero bigla na lang akong umiyak. Hanggang sa napahagulgol ako, narinig ni Ethan ang iyak ko at kinatok niya ako sa CR. "Claire, okay ka lang ba dyan? Anong nangyayari?" Hindi ako makasagot. Hindi ako makapagsalita. Ang tagal kong nasa loob ng CR umiiyak. Pinilit ng buksan ni Ethan ang CR at niyakap niya ako. Sinabi ko uuwi na ako at wag niya na akong ihatid sa bahay. Pero nagpumilit siya na ihatid ako. Pagka-uwi ko sa bahay, dumiretso ako sa kwarto. Wala pa sila mama sa bahay, ako pa lang ang nandun. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya nag-message ako sa kaibigan ko. Nag-usap kami sa telepono, sinabi ko sa kanya lahat ang gangyari. Galit na galit siya kay Ethan. Minessage niya si Ethan kaya nalaman niya na ang dahilan ng aking pag-iyak. Tumatawag at nag-text sa akin si Ethan pero hindi ko siya sinasagot. Sobrang sakit ng ginawa niya sa akin. Nasasaktan ako pero sobra ko siyang mahal. Hindi ko alam ano ang gagawin ko. Basta ang alam ko, mahal na mahal ko lang siya. Hindi ko na namalayan na sa pag-iyak ko ay nakatulog na pala ako. Nagising ako ng mga hating gabi na. Hindi na pala ako nakapaghapunan. Wala din na naman akong gana kumain. Parang wala ako gana sa lahat. Umiiyak na naman ako. Parang hindi ako tumitigil sa pag-iyak. Habang hindi ako makatulog, nagbukas na lang ako ng Facebook ko. May friend request mula sa isang babaeng hindi ko namukhaan. Pagtingin ko sa profile picture, katabi niya si Ethan. Magkahawak sila ng kamay at caption, "Soon wala nang hahadlang sa atin."
Hindi ko alam kung sino ang mas nagsisinungaling, ang babaeng nasa larawan o ang lalaking sobra kong mahal. Buong gabi, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong tinitingnan ang friend request. Paulit-ulit ko ring binabasa ang caption. Soon, wala nang hahadlang sa atin. Hindi ko alam kung sino siya, pero isang bagay ang alam ko. Hindi iyon litrato ng magkaibigan lang. Kinabukasan, hindi ko agad kinausap si Ethan. Hinayaan ko muna. Baka may paliwanag. Baka may hindi lang ako alam. Hanggang sa matapos ang klase, Babe, okay ka lang? Ngumiti siya, napangiti rin ako. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na umabot sa mga mata ko ang ngiti. Ethan, ilan ba talaga ang cellphone mo? Natigilan siya. Ha? Isang tanong lang. Ilan? Napalunok siya. Saan nang galing yan? Hindi ko na siya sinagot. Tinitigan ko lang siya. Ilang segundo ang lumipas. Hanggang sa bumuntong hininga siya. Dalawa ang cellphone ko. At sa simpleng salitang yon, parang may bumagsak na sobrang bigat sa dibdib ko. Umupo kami sa isang bakanting bench sa campus. Tahimik. Pareho kaming walang gustong maunang magsalita. Hanggang ako na ang bumasag sa katahimikan. Sino siya? Mahina niyang ibinaba ang ulo. Classmate. Classmate lang? Wika ko. Gaano nakatagal? Hindi agad siya sumagot. 6 na buwan. Parang huminto ang mundo ko. 6 na buwan. Habang magkasama kaming nangangarap. Habang ipinapakilala niya ako sa pamilya niya. Habang sabay kaming gumagawa ng thesis, may iba na pala. Hindi yun seryoso. Iyon ang una niyang sinabi. Napatawa ako. Hindi dahil nakakatawa. Kundi dahil iyon ang linyang ayaw kong marinig. Bakit mo ginawa? Tahimik siya. Pagkaraan ng ilang segundo, mahina niyang sinabi. Hindi ko rin alam. Bata pa tayo. Nagpadala ako. Hindi ko akalaing lalaki ng ganito. Galit ako. Sobrang galit. Pero higit sa lahat, nalulungkot at nasasaktan ako. Dahil sa unang pagkakataon, parang hindi ko nakilala ang taong minahal ko. Lumipas ang ilang araw, akala ko doon na matatapos ang lahat. Hindi ko na inalam pa kung sino yung babae. Para sa ikatatahimik na dinu namin ni Ethan, hindi ko din inaccept ang friend request ng babae at hindi ko na inisip pa, ganun ko kamahal si Ethan. Hindi ko talaga kaya na mawala siya. Isang umaga, habang nasa library ako, may umupo sa harap ko, si Denise. Classmate ni Ethan sa isang subject. Claire? Pagtingin ko, nanlamig ang katawan ko. Siya. Ang babaeng nasa litrato, hindi siya umiiyak, hindi rin siya galit, ngumiti pa nga siya. Sana maintindihan mo, matagal na kaming nagmamahalan. Pabayaan mo na kaming dalawa. Ako ang mahal niya. Napakunot ang noo ko. Ano? Ikaw na lang ang humahadlang sa amin dalawa. Hindi ako makapaniwala. Alam mong may girlfriend siya. Tumango siya. Oo, alam ko. Parang may kumurot sa dibdib ko. Makipaghiwalay ka na sa kanya. Para maging masaya na kami. Tumayo ako. Aalis na ako. Pero bago pa ako makalayo, mahina niyang sinabi, hindi ka rin naman niya pipiliin habang buhay. Hindi na ako lumingon. Pero dala ko ang mga salitang yon. Hanggang pag-uwi. Lumipas ang 2 linggo. Pilit naming inaayos ni Ethan ang relasyon namin. Nangako siyang tapos na hindi na niya kakausapin si Denise. Pinili kong maniwala. Isang gabi, galing ako sa birthday ng pinsan ko. Pagdaan ko sa subdivision nila, napansin kong may babaeng nakatayo sa labas ng bahay nila. Pamilyar ang likod, pamilyar ang buhok, pamilyar ang boses. Si Denise. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako umalis. Nagtago lang ako sa kabilang kalsada. Ilang minuto ang lumipas,
Lumabas si Ethan. Nag-usap sila. Mahina lang. Walang sigawan. Walang yakapan. Hanggang sa biglang, lumapit si Denise at hinalikan niya si Ethan. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Hindi ko na rin inalam. Pagkatapos ay pumasok sila sa loob ng bahay. Pagkatapos, umalis ako. Hindi ko na hinintay kung ano pa ang susunod. Hindi ko na kailangan malaman pa. Akala ko sapat na ang lahat. Ako, nagharap namin. Pero isang babae lang pala ang magiging dahilan para wasakin ang lahat ng pangakong pinanghawakan ko. Kinabukasan, 9:00 ng umaga. May pumasok na message mula kay Denise. Pwede ba tayong magkita? Kasunod nito ang isa pang mensahe. Ayoko mag-away tayo, pero gusto kong malaman mo, hindi ko kayang mawala si Ethan. Napapikit ako. Hindi ko pa alam na ang pagkikitang iyon ang magiging pinakamasakit at pinakakahiyahiyang araw sa buong buhay naming tatlo. Hindi ako dapat pumunta, pero pumunta pa rin ako. Sobrang kapal kasi ng mukha niya. Kung makaakto siya, parang siya talaga ang girlfriend. Isang maliit na restaurant. Bandang 5:00 ng hapon, isinama ko ang isa kong kaibigan. Pagpasok ko, nakaupo na siya. Si Denise. Tahimik. Nakatitig lang sa baso ng tubig. Paglapit ko, tumayo siya. Salamat dumating ka. Hindi ako umupo agad. Anong gusto mong pag-usapan? Huminga siya ng malalim. Gusto kong matapos na to. Napatawa ako sa sobrang kakapalan ng mukha niya. Ako rin. Gusto ko na matapos to. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Ethan. Pagkakita niya sa aming dalawa, kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Claire, bakit nandito ka? Hindi pa ako nakakasagot. Si Denise na ang nagsalita. Kasi gusto kong mamili ka. Tahimik ang buong mesa. Pati ako napatingin kay Ethan. Mamili ka? Siya? O ako? Hindi agad nagsalita si Ethan. Tinitigan niya kaming dalawa. Pagkatapos ay marahang umiling. Hindi ganito ang gusto kong mangyari. Napataas ang boses ni Denise. Pero nangyari na. Lahat ng pamilya mo kilala na ako. Lahat ng kaibigan mo ina-add ko sa Facebook. Alam nilang ako ang mahal mo. Napansin kong napapatingin na sa amin ang ibang tao sa restaurant. Unti-unti nang tumataas ang tensyon. Tumayo ako. Ethan, isang tanong lang. Mahal mo ba ako? Tahimik. Napatingin siya sa akin. Pagkatapos, napayuko. Ayokong mawala kayong dalawa. Hindi ko na maalala kung sino ang unang umiyak. Ako ba? O si Denise. Ang natatandaan ko lang, pareho kaming nasaktan. Magkaiba lang ng dahilan. Habang nagtatalo kami, bigla akong hinila ni Denise. Napaatras ako. At bago ko pa namalayan, nagkasampalan na kami. Nagulat ang buong restaurant. May mga tumayo, may sumigaw. Ethan, umalis na kayo dito. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw. Doon lang kumilos si Ethan. Hindi para mamili, kundi para paghiwalayin kami. Enough! Sigaw niya. Tama na. Tahimik kaming dalawa. Humihingal. Pagod. Wasak. Hinawakan ako ni Ethan at sinabing ihahatid na kita sa inyo. Sinabihan niya din si Denise na umuwi na. Sa sasakyan, iyak lang ako ng iyak. Hanggang sa bumaba ako ng sasakyan niya, hindi ako nagsasalita. Nung gabing iyon, hindi na ako umiyak. Pakiramdam ko, ubos na ang luha ko. Kinabukasan, si Ethan ang unang nagpunta sa bahay namin. Humingi siya ng tawad. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya. Hindi rin niya sinabing kasalanan ng iba. Ang sabi lang niya, kung may gusto kang sisihin,
Ako iyon. Matagal bago ako nagsalita. Pagkatapos, mahina akong sinabi, "Hindi ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan." Napayuko siya. Alam ko. Sinubukan pa din namin na maging maayos. Hindi na sila nag-uusap ni Denise kahit na alam kong gusto pa din siya nung babaeng yon. Hanggang sa lumipas ang mga buwan, hindi naging madali, pero unti-unti, pinili kong patawarin siya. Hindi dahil nakalimutan ko, kundi dahil ayokong habang buhay akong bihag ng galit. Dumating na nga ang graduation. Magkasama pa din kami ni Ethan. Sobrang masaya kami. Sa wakas, natupad na ang isa sa mga pangarap namin. Pagkatapos namin graduate, nakahanap ako ng trabaho. Lumipas ang isa pang taon. Isang umaga, tinanggap ako ng isang kumpanya sa Dubai. Konting ipon lang, babe. Babalik din ako. Pagbalik ko, magpapakasal na tayo, ha? Ngumiti si Ethan at niyakap niya ako. Akala ko, yun na ang panibagong simula. Nung una, araw-araw kaming magka-video call. Halos wala kaming mintis. Hanggang sa naging 3 beses sa isang linggo. Pagkatapos, 1 beses. Hanggang sa minsan, ako na mismo ang nakakalimot mag-reply sa kanya. May mga bagong kaibigan, bagong trabaho, bagong responsibilidad. At habang lumalawak ang mundo ko, unti-unti kong napansin na hindi na pareho ang direksyon naming dalawa. Isang gabi, tumawag si Ethan. Hindi ko sinagot. Hindi ko na kasi alam ang sasabihin. Kinabukasan, nag-message siya. May problema ba? Matagal akong nakatitig sa screen. Hanggang sa nakapag-type ako. Hindi ko na yata kayang ipilit. May iba ba? Sumagot ako. Wala. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagmakaawa. Ang huli niyang reply, hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan. Salamat sa 10 taon. Doon ko tuluyang na-realize, may mga relasyong hindi natatapos dahil may ibang tao. Minsan, nagtatapos lang dahil pareho na kayong nagbago. Lumipas ang maraming taon. Nagpatuloy ang buhay, nagkaroon ako ng asawa, nagkaroon din ako ng anak. Narinig ko sa mga dati naming kaklase na maayos na rin ang buhay ni Ethan. May sarili na siyang negosyo. Masaya na rin siya. At mas naging responsable kaysa nung kabataan namin. Hindi na kami naghanap sa isa't isa. Hindi na rin kami nagtanong. Hanggang 1 linggo ng hapon, habang kumakain kami ng pamilya ko sa isang restaurant, may pamilyar na boses akong narinig. Paglingon ko, si Ethan, kasama ang asawa niya, at ang maliit nilang anak. Saglit kaming nagkatitigan. Parang bumalik ang lahat. Ang classroom, ang fishbowl sa labas ng campus, ang pangarap naming maliit na bahay, ang mga luha, ang mga patawad, at ang paalam. Ngumiti siya. Ngumiti rin ako. Walang galit. Walang lungkot. Walang sana. Habang papalabas kami, biglang nang ngumiti ang anak niya sa anak ko. Ngumiti rin ang anak ko. Sa simpleng tagpong iyon, naisip ko, siguro ito ang tunay na closure. Hindi ang magbalikan. Hindi ang humingi pa ng paliwanag, kundi ang makita mong masaya na siya. At masaya ka na rin. Noong bata pa kami, akala namin, kapag totoo ang pagmamahal, sapat na yon. Pero habang tumatanda, natutunan namin, ang pagmamahal ay kailangan ding samahan ng katapatan, pagiging handa, at tamang panahon. May mga taong unang mamahalin mo. May mga taong halos makasama mo na habang buhay. At may mga taong hindi man naging kasama sa dulo, sila naman ang nagturo sa'yo kung paano magmahal ng mas totoo. Hindi lahat ng first love ay forever. Pero hindi ibig sabihin noon na bigo ang kwento.
Minsan, natapos lang talaga ito sa tamang pahina. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Claire, mapapatawad mo ba ang taong minsang nagtaksil sa'yo? At kung napatawad mo siya, sapat na ba iyon para manatili ang relasyon? O may mga sugat na kahit maghilom, hindi na talaga maibabalik ang dati? Ibahagi ang iyong pananaw sa comments. Baka ang karanasan mo ang makatulong sa ibang nanonood. Ang bawat tao ay may kwentong hindi nila na ibabahagi sa iba. At minsan, ang pinakamahirap bitawan ay hindi ang taong nawala, kundi ang mga pangarap na minsan ninyong sabay na binuo. Ito ang Secret Files Abroad. Hanggang sa susunod na case file.